Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa likong ito. Akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria, ay hinggil sa issue ng former President Duterte case on ICC. Is still have strong case on CAN disqualifications. Yan. The ICC disqualified CAN as a prosecutor on former President Duterte case. The ICC told that it does not create a big impact on the case. So ngayon ay yung tinungay nating issue ay yung kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC at according dun sa ICC ay walang yung petition nila na ma-disqualify yung CAN, yung nagpa-aresto sa kanya, yung nag-iimbestiga sa kanya prosecutor, ay disqualify nila. So ngayon ay sabi ng ICC wala naman daw epekto yon sa kaso ni Pangulong Duterte. So yun. So ang kaso ng ating dating Pangulong Duterte ay matibay at patuloy na ito ay maliliti sa ICC kahit na tinanggal pa si CAN bilang prosecutor sa kanyang kaso. So sa apila ng depensa ng ating Pangulong Duterte ay kanilang pinayagan ito sa kadahilanan na mayroong tinitingnan bias sa nasabing ginawa ni prosecutor CAN. So yun. So yung ground of bias, yun, etc. para disqualified si CAN sa pagiging prosecutor. So ngayon, ang The Critics Promotions ay mayroong sumusuporta sa mabuting pamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito, sa isyong ito ng kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC na ito ay patuloy na malilitis at ayon sa ICC ay malakas pa rin ang kaso kahit tinanggal na nila si prosecutor CAN. So, yan. So ngayon ay si prosecutor CAN ay pangunahing nag-iimbestiga sa kasong ito ni dating Pangulong Duterte at naglalayo na mapanagot siya sa mga kasong nihain laban sa kanya sa ICC. So yan. So ngayon ang The Critics Promotion sa iyo ang ating mga komento rito. So syempre fair justice sa ating pagsulong ng fair justice governance. So sana ay yung ICC magpaila ng fair justice at malaman kung ano dapat ng totoo, kung dapat ba panagutin ba o hindi si dating Pangulong Duterte. Kung hindi naman dapat palayain, syempre. So mahirap na magkukumbik ka. Hindi wala namang ginawa, di ba? So kaya dapat yung fair justice ang umiral dito. Ayan. So next, so si prosecutor CAN ay pangunahing nag-imbestiga sa kasong ito ni dating Pangulong Duterte at naglalayon nga ng papanagot siya sa kasong ito niya laban sa kanya sa ICC. So ayon sa ICC ay paiirarin nila ang katarungan sa kasong ito. So we hope ang patas ng katarungan ay umiral at kung may pagkakasala si dating Pangulong Duterte sa kanyang anti-drug campaign ay managot siya. Gayunman kung wala ay dapat pawalan siya o palayain. So sa isang banda ay matanda na siya at maaaring siya ay ilagay na lamang sa hospital arrest para kahit paano kung nililitis siya, hindi siya gano'n na-attend yung kanyang kalusugan. So in fairness as humanitarian reason. So para ang sakit niya ay mabigyan ng atensyon. So maaaring sa ilang hospital doon sa ibang bansa, maaaring near doon sa ICC ay bansa upang siya ay mabigyan ng kaukulang medical attention. So kung hindi na iibigay noong ICC yung kaukulang medical attention, dahil nga matanda na siya, yung family niya maibigay yon doon sa ibang so secure na lang siguro siya roon para magbigyan ng hospital arrest siguro or residence arrest, yung ganun, yung parang home arrest, ganun. So sana ay pwedeng pagbigyan naman siguro siya ng ICC rin. Yun ang ating boses sa bilang pagbibigay ng karapatan sa kanya kahit na mabigat yung kaso niya,
at mabigat ang mga kinakasong nililitis doon. So, tayo mga tao pa rin nakaharapin siya at makadiyos sa mga bagay na ito. So, yun. So, sana we pray justice and umiral ito sa ating mundo at bansa at sa ICC. At ang kasong ito ni dating Pangulong Duterte ay mabigyan ng fair justice. So, yun yung ating dalangin doon na umiral ng fair justice sa isyong ito ng kaso ito. So yan, muli sana maliwanagan yung bansang Pilipinas mula mamayang Pilipino at pamalaan. Yung pamalaan, mamahala ng buti na tuwid yung karapatang ng tao. At yung mamamayan, ay iwasan yung paglabag sa batas, paglaban sa pamalaan, pagkusuportahan yung mabuting pamalaan, pagpapayaran ng patas ng justisya at karapatan ng batas. Sa gayon, makapamumuhay tayo ng maunlad, mapayapa, ayon sa karapatan. At higit sa lahat, makakapanampalataya tayo na po sa ating manal na Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo o anuman yung ating pananampalatayaan. At tayo ay tayo makapanampalataya na lubos. Yun, muli, sana ay nakapagsabawas na naman tayo ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa limit. Magandang nga po sa inyo lahat. And God bless you all.